Sisimulan na ng komite sa Kamara ngayong araw ang pagtalakay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa pag-uusapan ang pahayag ng umano'y bagman ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ang anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte noong February 18, hindi raw makakaapekto sa kung paano itatrato o hahawakan ng Kamara at ng House Committee on Justice ang impeachment case laban sa kanya. Yan ang iginiit ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ilang araw bago nakatakdang suriin ng komite ang 4 na impeachment complaints. Tingin ko po at the level po of the House Committee on Justice, laser-focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. The impeachment proceeding deals with things that are being alleged that she had done previously. Hindi ba? So, I think the committee will focus on that and the House will ultimately focus on that. Kabilang sa grounds ng impeachment complaint laban sa bise ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at iba pa. Ayon kay Ridon, kabilang sa mga tatalakayin ang mga aligasyon ukol sa maanumalya o manong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ang pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At ang affidavit o sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Laman yan ang mga alegasyon laban kay VP Sara, kabilang ang umano'y delivery ng mga bag na may lamang pera sa ilang individual. So if the question is what is new in this impeachment proceeding, it would be the Madriaga affidavit. So if we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Kumpiyansa naman ang isa sa mga naghain ng ikatlong impeachment complaint sa reklamong inihain nila. So hindi kami mahihirapan kukuha ng suporta o boto mula sa kanila kasi hindi naman ito politically motivated eh. Ito ay merong substance, merong form. Dagdag pa ni Father Joel Sabalia, ito rin daw ang pagkakataon ni VP Sara para sagutin ang mga alegasyon. Ayon sa defense team ni VP Sara, tututukan nila ang deliberasyon. Umaasa raw sila na tulad ng ginawa ng Kamara sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tutularan ng kapulungan ang parehong pamantayan sa pagtimbang kung may sapat na porma at sustansya ang impeachment complaints laban sa bise. Sakali namang tumuloy sa impeachment proceedings ang reklamo, sinabi ni Ridon na magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig kahit nakabreak ang Kongreso. Nakatakdang mag-Lenten break ang Kongreso sa March 18. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.